Good morning mga ka-community. Tara, samahan niyo ako. Stroll muna tayo. Gala muna tayo sa labas, no, dahil mayroon tayong gustong ipakita sa inyo. So, ito po ang ating area dito, no, sa San Isidro Leyte. So, pag nasa San Isidro Leyte ka, ay makikita nyo na ang mga tanawin dito. Yan, good morning. Oh, yung driver ng ambulansya. Yung kaibigan yon. So, ito po ang bagong San Isidro Civic Center. So, ayan, tignan natin ha, silipin lang natin. Ayan. Noong una po ay nakabuyang-yang yung nasa itaas, yung mga pwesto na yan. Ngayon ay naka-buildo na yan, naka-glass na, no? Dahil pinalitan na ng bago. Innovate, ayan. O, maganda na ang gym dito sa San Isidro Leyte. O, ayan ha. Medyo magalaw lang. Pasok tayo. Silipin natin ang kanilang logo. O, ayan o, yung logo nila. San Isidro Civic Center. O, napakaganda na po mga kalods, mga kalmigas, dahil puro glass na yan. At mayroon ng nakalagay na roll up dyan. So magagamit na ito sa darating na kapistahan ni Senyor San Isidro Leyte. O, yan. Siguro yan ang entrance. Tapos yun po ang exit. So nice na po, tingnan, no? Natatapos na po. Ang pag-clearing na lang siguro nila ang kulang. So, napakaganda na ng gym dito sa San Isidro Leyte. Ayan. At ang mga kahoy nito, ang mga lubi-lubi nito ay, kung hindi ako nagkakamali, ay nasa 35 years na mahigit, dahil dumating ako dito sa Leyte ay 1995, no? So nasa 30 na siguro. Okay, lakad lang muna tayo, ha. Pasensya na dahil itong ating CPI umuuga talaga. So mag-post na lang tayo mamaya. Ayan, nandyan ang mga sasakyan, no, na mga mixer na gamit dito sa lungsod ng San Isidro Leyte. At yan po ang lumang bahay lungsod ng San Isidro Leyte. Since 1960 pa yan, ha. Ayan, may mga tao dyan sa itaas. So ayan, use lang natin, no. Ayan, napakaganda. So ang bagong bahay lungsod ay nasa kabilang bahagi. Yan po ang aming San Isidro Terminal. So bago ka pumasok dito sa San Isidro Leyte, yan po ang makikita mo, yung logo San Isidro Leyte at yung San Isidro Public Market. So itong logo na ito, yung hashtag Duaw na makikita nyo, ay hindi lang tinatanggal yan dahil para na rin yan sa darating na kapistahan ng San Isidro Leyte. So, yan naman po, yan ang bagong police station, no? O yan, no? O, gusto nilang baguhin yung police station, kaya ayan, ongoing na po ang kanilang pagtrabaho. So dito tayo dadaan, no? Yan kasi ang likurang bahagi ng bahay lungsod. Makaluma na kasi, kaya binago na nila. At nandito sa kabila, no? Kaya dito tayo dadaan. Mayroon pa dito mga market vendors, mga fruit and vegetable vendors dyan. May pwesto nila yan. Yan. Okay, samahan nyo muna ako dahil istro lang muna tayo dito, no? Okay. Oh, ayan ang bagong town hall ng San Isidro Leyte.
Napakaganda po at napakalaki po ng town hall na yan. So, ang maganda dito ay naka-face ito sa dagat, yung likurang bahagi niya. Kaya stroll tayo doon sa likuran dahil mayroon tayong gustong tignan doon. Okay, focus natin. Ayan o. Okay, thank you for watching ha. Samahan niyo lang muna ako. Dahil gusto lang nating makagala sa morning na ito. Ayan ang picture of Belen, no, nung Pasko, yung Christmas. Ayan, hindi pa nila tinatanggal dyan. So dito tayo dadaan. So stroll lang tayo, stroll. Samahan nyo lang po ako. Yan, napakaganda po. So dito sa banda rito ay mayroon na tayong makikita. Dahil napasyalan ko siya kahapon. So kukunan natin ng video. So ang area na ito ay para sa carnival o piryahan. Yan. Silipin natin ang piryahan. Dahil bago na po, no? Malaki na ngayon ang piryahan na ito dahil mayroon na silang mga bagong inilagay dito na hindi natin nakikita noon. So tingnan lang natin dito sa likuran ha, para makita natin ang buong area. Okay, ayan po. Siguro may Ferris wheel dyan. Dahil mayroong nakatayo na bakal, no? Ano? Ayan. Ferris wheel talaga yan. Ayan ang mga kagamitan nila. So naka-face sa dagat po, no? At ayan, no? Yung lugar ng dinalagyan ng ano tawag ito? Piryahan. So kunan lang natin ng video ha. So dito nakalagay, ayan. Maganda po dahil nakalagay na dito ang mga magandang tanawin sa piryahan, no? Mayroon ng spider. Nung una wala hindi tayo nakakita diyan. Bingguhan lang po. So ayan, no. So doon tayo nasisilip sa entrance nila dahil may entrance dito dahil babakuran nila po ito para may doon ta papasok sa entrance. So ayan ang likurang bahagi ng San Isidro Leyte. So punta tayo doon sa likuran para makita natin. Ay, likuran naman. Front view sa entrance. So samahan nyo lang muna ako ha. Please lang. Watch my full video dahil ito po ang ating area dito sa San Isidro Leyte at mayroon ng magandang piryahan dito. So ayan, dito tayo sa makikita natin ang ating food park. Ayan po ang ating food park, no? So ito ang kanilang entrance, mga kahumiggas ng Leyte. Ayan, may mga nagtitinda ng mga tsinelas dyan. So yan yung hashtag duaw natin. At yan po ang kanilang entrance. Entrance, then exit. So para ang mga tao ay papasok talaga dyan sa piryahan na yan. Okay. Yung mga taga-tsinelas vendor. O, saan galing yan, bossing? Marikina. Oy, from Marikina. Ayan. Diyan out. Ana, James Footwear. Marikina. Marikina, sir. Okay, nasa San Isidro ang taga Marikina. Naglalako sila ng kanilang mga. Ang Ana, James Footwear. Ayan. Magpa-viral kaya kuya yan? Okay. Kuan lang to sa YouTube. YouTube lang to.
Okay, San Isidro Leyte, ayan. Duaw, San Isidro Leyte. So, ang area na yan ay gagawin daw floating cottage ng ating pamunuan dahil sinadya talaga yan. Pag lumalaki ang tubig dagat, ay papasok sila dito. At dyan po, may bukana doon, pupuntahan na lang natin, ay haharangan nila dyan para ang tubig ay hindi lalabas. Floating cottage ang gagawin nila dahil yan po, may kainan dyan. So maraming kumakain dyan tuwing gabi. So dito naman, sa area na ito, dito ginaganap ang mga kasiyahan, sayawan, labi na itong pesta, dito po ginaganap. Miss Gay, kung ano pa man ang okasyon dito sa hashtag Duaw. Ayan. Hashtag Duaw San Isidro Leyte. So wala lang Leyte yan ha. Pero yung hashtag Duaw, mayroon daw meaning yan. Discover the untold and a wisdom wonder. Ayan po. Duaw. So kung gusto nyong makakita ng magandang video coverage dito sa San Isidro Leyte, lalong lalo na ngayong paparating na ang kapistahan ng Mayo, ay search nyo lang po ang aking kaibigan na si Erben Riobal. Siya po ang official vlogger dito na mayroon siyang TV show, no? Hanapin nyo lang ang Duaw, Erben Riobal. So bossing, good morning. Morning. Pasok ka sa YouTube. Okay. At dito naman, gala tayo dito. So tuwing pista sa Mayo ay may magaganap dito na motocross. Nakita nyo ang mga bundok-bundok na yan. Ito, ayan. At dito ginaganap po ang motocross tuwing Mayo. So puntahan lang muna natin ang tabing dagat. So parang may nakita tayong partner doon. Nag-picture taking or video coverage din yan. Okay, tulad natin. So ayan ha. Ayan, yun dyan ginaganap ang motocross. Okay. Tapos yan po ang CR. So naglagay sila dito ng CR para sa mga bisita natin ay hindi mahihirapan pag may utos ng kalikasan. Yan. Diba? So yan po. Diyan ginaganap ang motocross. So sa Mayo, sa kapisahan ng Mayo, San Isidro Leyte ay dito ginaganap ang motocross talaga. So nag-video pala itong aking kaibigan para kilala natin to. Tapos dyan, yung nasa dulo na yan, yan po ang tinatawag na motor, no? Yung unang may bangkang di kahoy, dyan dadaong mula sa mula dito hanggang sa Cebu City sa Maya. So ngayon hindi na, wala nang bangkang di kahoy, hindi na na-approve. So dito ay wala nang dadaong dyan. So dito nung unang panahon, nung unang last year, dito tayo nakakuha ng video na maraming alamang, no? Maraming alamang na naiwan sa gilid dito, no? Hanggang doon sa dulo. Maraming, kung sinong nakakita sa aking video noon at sa mga post ko, dito nagaganap yung mga nanghuhuli ng mga alamang. So maraming alamang dito nung unang taon. So ito ang seawall ng San Isidro Leyte. At yung exit ng San Isidro Leyte na town hall, ayan, naka-face talaga siya sa dagat. Okay. So ayan, napakalawak po
At doon na papunta na sa malayong lugar yon sa Cebu City. Diyan, ang lugar na yan ay mapuntang Paril. Paril, Daha, round ang lugar na yan. Diyan ang tinatawag na sa Biasong. Biasong na yan. Sanggabun. Try lang natin mag-stroll dito. Dahil maganda ang klima ngayon. Para malibot natin ang area, no, ng San Isidro Leyte. So, titignan natin yung bukana na tubig dagat na papasok doon sa gagawin nilang floating cottage. So, ayan. Kapit na tayo. Napakaganda ng area na yan. Sinong hindi mabibighani sa lugar ng San Isidro Leyte? Nung unang panahon kasi, ang dagat ay nasa pinakagilid doon sa may peryahan. Diyan banda, no? Kita nyo ang dulo na yan. Diyan banda ang papunta doon sa may food park ang dagat, tabing dagat. So na dagat po ito. Kaya nang i-renovate po nila, ito na ang nangyari. Mayroon na tayong seawall area, no? At na-remodel na ng husto. Yan po ang bukana. Yan. Pag lumalaki ang tubig dagat ay papasok po dyan. Papasok ang tubig dagat dyan. Sa bukana na yan. Tapos papunta na siya doon. Yan. Yung tubig ay nag-release papuntang dagat. So hindi pa ito natapos-tapos dahil pag lumaki na ang dagat, na gagawin siguro nila dito ng parang dam. So para hindi na makarelease ang tubig dagat at dyan na sila gagawa ng floating cottage. Para plano pa lang yun, ha? Baka mangyari. Pero siguro mangyari nga dahil ginawa nga nila dito na ganon ang sistema. So ito na po ang entrance, no? Entrance ng pagpasok sa tubig dagat. So ayan. Okay. Thank you for watching. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa aking pag-ala. At dyan naman, dyan tayo palaging nanguhuli ng alimango. Maraming alimango dyan. Sinong unang panahon na nanghuhuli tayo ng alimango. So dyan tayo na palaging nangunguha ng alimango. So wala kasing fish pond dito kaya nahanap lang na namin ng lungga ng alimango. Pag nakakita na kami ng lungga, saka namin pinukuha. So ayan. So sana nag-enjoy kayo sa aking video, no? Maraming salamat po sa inyong suporta at